Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Buninay, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking pamilya at ng iba pa naming kapitbahay. Sa nilalang na kong tawagin, Aswang. Nangyari ito sa isang barangay sa lugar namin sa bayan ng Tapas, Capiz. Bulubundukin ang lugar namin at ng mga panahon na nangyari ang aming karanasan ay wala pang maayos na daan pababa ng bundok. Hindi kagaya ngayon na kahit papano ay hindi na ganon kalayo ang aming lakarin. May maayos na kalsada na papasok sa aming barangay. Dekada 90 nang nangyari ang aming karanasan. Bata pa lamang ako ay marami nang sabi-sabi sa amin tungkol sa aswang. Ito ang ginagawang panakot sa amin ng aming magulang na sina Baday at Monina. 4 kami magkakapatid. Ako ang pangatlo. Yung 2 kong kuya ay sina Dondon at Takil. Samantalang ang pinakabunso naman ay si Nina. Sina Kuya Dondon at Kuya Akel ang katulong ni tatay sa kaingin. Samantalang kami naman ni Nina ay naiiwan sa bahay na tumutulong kay nanay. Paminsan-minsan din ay sumasama si nanay kina tatay at sa 2 kong kuya para tumulong sa kaingin nun. Lalo na kapag kapasan na o hindi kayo magtatanim pa lamang. Habang kami naman ni Nina ay naiiwan sa bahay. Sa kaingin din nakatira ang magulang ni tatay na sina Lolo Usting at Lola Maria. Pero kapag kailangan pumunta ni nanay sa kaingin ay pumupunta si Lola Maria sa bahay para may kasama kaming 2 ng kapatid ko sa maghapon. At ang gawain naming 2 ay ang mag-iib ng tubig sa balon na kung tawagin sa amin ay bubon. Kailangan naming punuin ang imbakan namin ng tubig na ang tawag sa amin ay tadyaw. Pero hindi kami pinapapunta ni tatay sa bubon kapag mga alanganing oras na. Lalo na kapag tanghaling tapat. Ayon sa kanya ay delikadong lugar dahil sa may baliw na aso ang pakalat-kalat sa lugar namin. Yun ang tinatawag na ayambuang. Kinatatakutan namin ang ayambuang dahil sa madami na itong nakakagat sa amin noon. Takot kaming lumabas tuwing tanghaling tapat at gabi. Kung kaya't maaga pa lamang ay pinupuno na namin ng tadyaw. Sa hapon naman nag-iipon kami ng kahoy na ginagamit sa pagluluto noon. Strikto si tatay pagdating sa mga kakailanganin sa bahay. Kapag hapon na at walang tubig o di kaya ay kahoy, talagang makakatikim kami ng palo gamit ang sanga ng bayabas. Kung minsan ay kasama namin sa pag-iigib at pangangahoy ang kaibigan namin ng anak ng aming kapitbahay na sina Tolit at Odi. Yung 2 nilang malalaking kapatid na sina Ison at Queen. Dahil sa kahirapan ay nagtatrabaho ng mga ito bilang katulong sa syudad ng Iloilo. Kung kaya't sina Tolit at Odi na lamang naiwan sa kanila. Isang araw ay sumama si nanay kina tatay at kuya sa kaingin. Mag-aani sila ng mais at kamoting kahoy. Si Lola ang kasama namin sa bahay noon. Nasa alas 9 ng umaga nang pumunta sina Tolit at Odi sa bahay. Niyaya nila kami ni Nina na umigib na ng tubig habang maaga pa. Ayon sa kanya ay may nabalitaan sila na may batang nilapa umano ng ayambuang sa bubon kahapon ng hapon. Sinong bata? Taga saan? Tanong ko kay Tolit noon. Ang sabi naman ni Tolit ay taga kabilang sityo. At ang bubon ay nasa kabilang sityo din naman. Ganun pa man ay kailangan pa rin namin mag-ingat sa ayambuang. Pumayag naman ako sa sinabi ni Tolit. Siya naman ay bumalik na rin sa bahay nila para kumuha ng sisidlan. Habang si Lola naman ay nasa pintuan lamang ng bahay, nakikinig sa usapan namin ni Tolit noon. Sinabihan kami ni Lola na kapag nilapitan kami ng aso, tapunan namin ng tubig. Kung ordinaryong aso lamang naman ang lalapit sa amin ay tatakbo ito dahil takot umano ang ayambuang sa tubig. Pero kapag susugurin pa rin kami ng aso, batuhin ko na umano ng asin. Dahil baka hindi umano baliw na aso ito, kundi baka nagpapanggap lang. Bakit asin la? Para saan? Sunod-sunod na tanong ko kay Lola. Ayon kay Lola,
Kung ang normal na ayambuang ay matatakot sa tubig, ang aswang na nagpapanggap umano ng aso, matatakot sa asin. Dahil sa sinabi ni Lola ay kumuha kami ni Nina ng asin. Inilagay sa bulsa namin noon. Pagkatapos ay dali-dali na kaming umalis papunta sa bubon. Medyo may kalayuan ang bubon sa bahay namin. Nasa 5 minuto ang kailangang lakarin bago pa man namin ito marating. Kung kaya't ang ginagawa namin ay nagdadala kami ng 4 na lalagyan. Pinagtutulungan namin itong buhatin pa uwi. Sa bawat pagbubuhat namin ay 2 galon na may tag 10 litrong laman ng tubig ang aming pinagtutulungan noon. Nakaka-4 na balik kami sa bubon bago tuluyang mapuno ang tadyaw na imbakan namin ng tubig. Sa pang-5 pagbalik ay ang mga galon na lamang ang lalagyan namin noon at hindi na sinasalin pa sa ibang lalagyan. Yung mga kasama naman namin na sina Tolit at Todi, hindi pa rin natatapos sa pagigib noon. Nag-aaway kasi silang magkakapatid dahilan para maging mabagal ang kanilang paghahakot ng tubig. Bago pa namin sila iniwan, nagtanong kami ni Nina kung sasama din ba sila sa mamayang hapon sa paghahanap namin ng panggatong. Sabi naman ni Tolit oo mano. At nang nakasagot na sila, ay saka na kami umuwi ni Nina noon. Sa daan ay may nakasalubong kaming matandang babae. Hindi pamilya ng itsura niya sa akin. Hindi namin ito kilala at sa wari ko ay iigib lamang din ito. Nakangisi ang matanda habang papalapit sa amin noon. Si Nina naman ay naging malikot ang kamay na hindi ko mawari. Dumukot ng asin sa bulsa at walang sabi-sabay na sinaboy sa paligid namin ng kaliwat kanan. Ganun na lamang din ang gulat ko ng animoy, parang pusang napatalo ng matanda palayo sa amin. Nagulat ako nagtataka kung paano niya yun nagawa, gawa ng uugod-ugod na ito kung titingnan. Dahil doon ay nagsisisigaw ako sa daanan nang sa ganoon ay makatawag kami ng pansin ng mga tao na nagtatrabaho sa palayan na nasa ibaba ng burol na nilalakaran namin. Ang nakarinig sa mga tawag ko ay si Mang Anak, ama ni Tolit at Todi. Bakit kayo sumisigaw? Anong nangyari? May matanda kasi tayo anak. Takot siya sa asin kahit hindi ko naman siya tinapunan. Sagot naman ni Nina. Sinabi ko naman kay Mang Anak na parang pusa ang matanda kong tumalyan. Mabilis din itong nawala lamang at hindi na namin alam kung saan na ito napadpad. Dahil sa sinabi namin ay tinitigan kami ni Mang Anak. Animoy inaaral nito ang itsura namin kung nagsasabi ba kami ng totoo o nagsisinungaling. Pero bago pa man siya makapagsalitang muli ay narinig na namin ang boses ni Odi na humihingi ng saklolo. Tumakbo kami pabalik sa bubon. Pagkarating namin doon ay nakita na naming nakaupo na si Tolit sa lupa habang hinahawakan ng paa niyang maraming dugo. Umiiyak si Odi habang sinasabi na kinagat itong si Tolit ng ayambuang. Kaagad na binuhat ni Mang Anak si Tolit. Mabilis na inayos sa pagkakaupo. Pinunit ni Mang Anak ang kanyang damit at inalis sa parte ng paa ni Tolit na nakagat ng asong yon. Pagkatapos ay kinarga na niya ito pauwi sa kanila. Habang kami naman ni Nina ay tumuloy na rin sa pag-uwi nun. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay, pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan namin ni Nina ang sinasabi ni Odi na ayambuang. Wala naman kasi kaming nakitang asa sa paligid ng balon. Tanging silang 2 lamang ang tao doon. May bahid ng takot na nagkwento kami kay Lola kung ano ang nangyari kay Tolit. At nang sinabi ko kay Lola na wala na kaming nakitang aso sa balon, sinabi nitong, malakas ang kutob ko na hindi ordinaryong ayambuang ang kumagat kay Tolit. Naguguluhan naman ako sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi na ako nangulit pa sa kanya. Si Nina naman ang nagtanong kay Lola kung ano ang ibig niyang sabihin nun. Ang ibig kong sabihin, aswang ang umatake kay Tolit. Nagulat ako doon. Ni pumasok sa isipan ko ay hindi ko nagawang maisip na aswang ang may kagagaban ng pag-atake. Dahil din sa sinabi ni Lola kung kaya't naalala ko ang matandang babae
na nakasalubong namin ni Nina sa daan. Kinuwento namin ito at kaagad naman siyang nagwika na kung totoo ang kinuwento namin ay hindi malayong ang matandang ang sumalakay kay Tolit. Sinabi ni Lola na kailangang dalhin ni Mang Anak si Tolit sa albularyo dahil kung hindi ay dalawa lamang ang pwedeng mangyari nun. Pwedeng mamatay si Tolit o hindi kaya ay mayanggaw ito ng pagiging aswang niya. Kinabahan ako sa sinabi ni Lola. Napausal na lamang ako na sana'y walang masamang mangyayari. Subalit natakot naman ako sa isipin na magiging aswang ang kaibigan ko. Kung sakaling totoo ang aswang, ang sumalakay sa kanya noon. Nang hapon na yun ay natakot kaming umalis ni Nina sa bahay. Kaya't hindi kami nakahanap ng kahoy na gagamitin namin sa bahay noon. Mabuti na lamang at naroroon si Lola. Kung kaya't alam kong siya ang kakausap kay tatay para sabihin kung ano ang nangyari sa amin kanina. Kinahapunan, pagdating pa lamang nila tatay ay kaagad na niya kaming tinawag ni Nina at tinanong kung ano ang nangyari sa balon. Kinuwento ko sa kanya na inatake ng ayambuang si Tolit noon. Sinabi din namin kay tatay ang tungkol sa matandang babae na nakasalubong namin sa daan bago pa man inatake ng ayambuang si Tolit. Nakita ko ang matinding pag-aalala ni tatay. Ayon sa kanya ay hindi na kami pwedeng umigib pa ng tubig sa malayo, lalo na kapag kaming dalawa lamang ni Nina ang iigib sa bubon. Sinabi niya na sila na lamang ng mga nakakatanda kong kapatid ang iigib ng tubig nun at magdadala ng kahoy na panggatong sa bahay. Basta kami, sa bahay na lamang mananatili at tulungan si nanay sa mga gawain. Masaya kami dahil nababawasan ang aming gawain ni Nina. Pero nakakalungkot din dahil sa hindi na kami makakapunta sa bahay ng aming mga kaibigan para makipaglaro nun. Kinabukasan, narinig naming balita na wala na si Tolit. Magkahalong lungkot at takot ang aming naramdaman. Halos hindi kami makapaniwala na ganoon kabilis na nawala ang buhay ng kaibigan namin noon. Galit na galit si Mang Anak sa sinapit ng aking kaibigan. Ayon sa kanya ay hahanapin niya ang ayambuang na kumagat kay Tolit. Gusto niya ring patayin ng nilalang, pero hindi na niya nakita pa ang ayambuang na yon. Nagsalita si Lola at sinabi niyang hindi siya naniniwala na ayambuang ang kumagat kay Tolit. Naniniwala ka na aswang ang may kagagawan ng pagsalakay sa bata. Humanap kayo ng albularyo para masuri ang bangkay. Sumagot naman si tatay na kakausapin niya si Mang Anak tungkol sa sinabi nito. Maging si tatay kasi ay napapaisip na hindi basta aso lang ang may kagagawan ng pagkagat. Dahil kung rabies ang ikinamatay ni Tolit, sigurado siyang magtatagal pa ng ilang araw ang kaibigan ko. Pero sa nangyari sa kanya, namatay ito kaagad at hindi man lamang tumagal kahit isang gabi. Nagwika si tatay na sasabihin niya kay Mang Anak na maghahanap sila ng manggagamot nang sa ganon ay mapasuri ang bangkay ni Tolit noon. Hindi kami kaagad nakadalaw sa bahay nila Tolit. Dahil ayon kay tatay, iniimbalsa mo pang bangkay kung kaya't sa susunod na araw pa ito pwedeng makita. Tinanong ko naman si tatay kung saan siya maghahanap ng albularyo. Pero maging siya man, walang idea kung saan. Sinabi ni Lola na meron siyang kakilala. Albularyo ito ni Lolo. Pero ang kilala niyang albularyo ay nakatira pa sa kabilang barangay. Sinabihan din ni Lola si tatay na kung sakali man napupunta nilang manggagamot, banggitin lamang ang pangalan ni Lolo at Lola. Nang sa ganoon ay kaagad siyang makilala ng manggagamot na yon. Pagkatapos ay kaagad nang pumunta si tatay sa bahay nila Tolit para kausapin si Mang Anak tungkol sa kanyang binabalak na gawin. Halos mag-iisang oras pa bago nakabalik si tatay sa bahay. Ayon sa kanya, nagbabalakdan si Mang Anak na maghanap ng albularyo nun. Dahil ayon sa kanya ay gustong-gusto ni Mang Anak na mahuli ang aswang na nagpapanggap na ayambuang. Tanghali ng araw na yun ang nagwika si Kuya Dondon na iigib na siya ng tubig dahil gusto niya maglaro ng basketball kinahaponan sa bahay ng kaibigan. Sinabi naman ni Kuya Akil na tutulungan niya si Kuya Dondon nang sa ganon ay makasama din siya sa paglalaro ng basketball.
Binili na naman sila ni nanay na mag-ingat sa bubon. Bago naman sila umalis ay pumunta pa si Kuya Akil sa abuhan. Dumakot ng ilang dakot na abo at hinaluan niya yun ng ilang dakot na asin. Pagkatapos ay iniligay niya ito sa kanyang bulsa. Ayon sa kanya ay ito ang pangunahin niyang panlaban sa aswang. Ang pinaghalong asin at abo. Sinabi ni Kuya Akil na si Lolo ang nagturo sa kanya ng ganong pangontra sa mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na sa aswang. Sinunod ni Kuya Dondon ang ginawa ni Kuya Akil noon. Sinabi ni tatay sa kanila na kailangang magdala ng patalim at mas mainam na garab ang dadali nila kaysa itak. Yung garab kasi may hahalin tulad sa karit na pakurbadang hugis. At ayon kay tatay, ang ganitong uri ng patalim ay hindi kayang ilagan ng aswang, kung kaya't ito ang mainam dalhin nun para gawing sandada kung sakali mang may aswang nga sa daan o di kaya sa balon kung saan kami umiigib. At dahil sa malalaki na ang dalawa kong kapatid kung kaya't mabilis lang silang nakaipon ng tubig nun. Mabilis nilang napuno ang aming tadyaw at pinuno pa nila ang lahat ng lagay ng tubig sa loob ng bahay. Sumapit ang hapon. Nagpaalam sila Kuya Dondon at Kuya Akil kay tatay na makikipaglaro ng basketball. Pinayagan naman sila ni tatay pero kagaya ng kaninang umaga, muli silang pinabao ni tatay na magiging sandata nila at pangontra. Sinunod naman yun ng dalawa kong kapatid. Ilang oras ang lumipas hanggang sa sumapit ng paglubog ng araw. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni nanay dahil wala pa sila kuya. Habang si tatay naman ay nasa bahay nila Tolit at tumutulong sa mag-anak sa pag-aasikaso ng mga kakailanganin para sa burol ni Tolit noon. Habang kami naman sa bahay, nagtatanong na kung saan napupunta sila Kuya Dondon at Kuya Akil. Ilang sandali pa ay narinig na namin na may nagtatakbuhan sa bakuran. Walang ano-ano ay tinatawag na ng dalawa kong kuya ang aming pangalan. Binuksan namin ito, ang pintuan. At nakita ko ang halos hindi maipinta na mukha ng dalawa kong kapatid. At ang mas nakakuha ng atensyon namin noon ay ang hawak na garab ni Kuya Dondon na merong dugo. Ang buong akala namin ay napaaway silang dalawa. Pero nang nasa loob na sila ng bahay, ay sinabi ni Kuya Dondon na tinambangan sila ng ayambuang sa daanan. Nagulat kami ni Nina sa sinabi nila. Habang si nanay naman ay sinuri ang dalawa naming kuya kung may sugat nun. Wala kaming sugat na hindi kami nasugatan. Yun nga lang, nataga ko yung aso sa paggamit ng garab. Pagsasalisay ni Kuya Dondon. Kinuha naman ni nanay kagad ang garab at isinabit sa dingding ng aming abuhan, kung saan abot ang init ng apoy kapag nagluluto sa kusina. Ilang sandali pa ay siya ring pagdating ni tatay noon. Kasalukuyan ang nagbibihis ang dalawa kong kapatid. Ikinuwento ni nanay kay tatay ang nangyari. Hinanap ni tatay kung saan ang garab na ginamit ni Kuya Dondon sa pagsugat. Tinuro naman ni nanay sa kanya kung nasaan yon. Nilapitan ito ni tatay at inalis sa dingding. Pinahiran niya ito ng langis pagkatapos ay winisikan niya ng asin bago isinalang sa mainit na baga. Nagtataka naman ako kung ano ang ginagawa ni tatay kaya kaagad ko siyang tinanong kung para saan yon. Para hindi na gumaling yung sugat na natamo ng aswang. Kung sakali mang aswang ang nadali ng Kuya Dondon mo Sagot sa akin ni tatay noon. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman ng ginawa ni tatay sa hindi paggaling ng sugat ng aswang pero hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos niya ng kanyang ginagawa ay saka pa lamang kami kumain ng hapunan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pinuntahan na ni tatay ang kilala ni Lola na albularyo. Nasa kabilang sitio ito kung kaya't medyo may kalayuan ito sa lugar namin. Mahigit kalahating oras ang kailangan niyang lakarin bago marating ang bahay ng manggagamot na si Nana Buning. Mahigit isang oras ang nakalipas bago nakauwi si tatay kasama si Nana Buning noon. Pagdating sa bahay, pinapasok na muna siya ni tatay para makapagkape. Pero paglabas ni Kuya Dondon sa silid nila ni Kuya Akil, kaagad na napatayo si Nana Buning. Nilapitan niya si Kuya Akil at kaagad na pinaikot ang katawan nito.
Walang ano-ano ay inangat niya ang damit ni kuya. Nagulat ako na makita namin ang malaking marka ng animoy pasa sa kanyang tagiliran. Hinawakan ito ni Nana Buning at bahagyang piniga kung kaya't napahiyaw sa sakit si kuya. Bakit ka may pasa sa tagiliran, Akil? Sino may gawa niyan? Tanong ni tatay kay kuya. Sumagot naman si kuya na siguro ay nakuha niya kahapon habang naglalaro sila. Hindi niya lang naalala dahil sa wala naman siyang natatandaan na nakipaglaro ng pisikalan sa kanila noon. Hindi yan pasa na kagagawa ng kasamahan niyo sa paglalaro, ha? Marka yan ng aswang. Sagot ni Nana Buning. Napatingin kami kay Kuya Akil na natatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Hindi inaasahan ni tatay na namarkahan pa pala ng aswang si kuya. Ilang sandali pa, dumating ang isa naming kalugar na may kalayuan ng bahay sa amin. Sinabi niya na isa sa kapitbahay nilang may sugat sa paa nun. At ayon sa ginang ay natamaan niya ang paa niya ng itak nung naghahanap siya ng kahoy sa kakahuyan. Na naging pala isipan naman sa kalugar namin dahil magmula nang dumating ang ginang sa lugar nila, ay hindi man lamang ito nakitaan na may kahoy pa uwi sa bahay ng anak nito. Sinabi din ng kalugar namin na medyo matagal ding nawala ang ginang sa lugar nila dahil umalis ito noon. Pero muli din itong nagbalik mga ilang buwan nang nakaraan. Duda talaga ako kay Buyang, pre. Malakas ang hinala ko na siya ang nataga ng anak mo kahapon nung gabi. Wika ng kalugar namin na si Mang Pire kay tatay. Sinabi naman ni tatay ang ginawa niya sa grab na ginamit ni Kuya Dondon sa pagtagasan nila lang. Kung kaya't alam ni tatay na hindi gagaling ang sugat ng aswang na yon. Bagkos ay mas lalo pa itong magnanaknak at magpapahirap sa kalagayan ng nilalang. Tinanong naman ni Nana Buning si tatay kung nasaan ang garab. Kagad naman na pumunta si tatay sa abuhan para kunin ito at pinakita kay Nana Buning. Kinuha ito ng matanda at tinusala ng orasyon. Pagkatapos ay muli niya itong pinausukan sa abuhan. Sinabihan ni Nana Buning si mama na huwag galawin ang garab sa kung saan niya inilagay. Sisiguraduhin niyang mapaparusahan ng aswang na may kagagawan ng marka sa katawan ni Kuya Akil noon. Sumang-ayon naman si nanay sa sinabi ni Nana Buning. Habang si Kuya Akil ay unti-unti nang nararamdaman ang sakit ng marka na iniwan ng aswang. Dahil doon ay kumuha si Nana Buning ng isang basong inuming tubig. Tinunawan niya ng asin, pagkatapos ay inusala niya ng orasyon at pinainom kay kuya. Walang ano-ano ay nagsimula ng magduwal si kuya, hanggang sa tuluyan na itong nagsuka ng malapot na laway. Napakabaho ng suka nito na animoy panis na kung anong kakanin. Hindi din mahinto-hinto ang laway niya. Napamura si Nana Buning at ayon sa kanya ay hindi lang basta marka ang ginawa ng aswang. Pinabalak din itong hawaan si Kuya Akil ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pag-usal sa hangin. Napamura si Nanay Buning. Ayon sa kanya ay hindi lang basta marka ang ginawa ng aswang. Pinabalak din itong hawaan si Kuya Akil ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pag-usal sa hangin. Napamura si tatay nang narinig niyang sinabi ni Nana Buning. Maging si Mang Pire, ganun din. Susugurin na sana ni tatay ang kapitbahay ni Mang Pire pero pinigilan ito ni Nana Buning. Hayaan mong isipin ng nilalang na hindi pa natin nadidiskobrehan ang ginawa niya sa anak mo. Sinabi niya rin na dahil sa umaga yon at may araw pa kaya mahina ang pakiramdam ng aswang sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Sinabi niya na malalaman na lamang ng aswang na nailuwanan ni Kuya Akil ang kung anumang hayop ang ipinunla niya sa sistema ni Kuya pagsapit ng gabi. Dahil doon ay kumalma si tatay. Si Mang Pire naman ay hindi na rin nagtagal nun. Sinabihan ni Nana Buning si Mang Pire na bantayan niya ang kanyang pamilya. Dahil kung sakali mang nadali ni Kuya Dondo ng aswang, ay hindi malayo ang mga malapit na kapitbahay nito ang kanyang bibiktimahin. Pagkaalis ni Mang Pire ay muli kong pinanood si Kuya Akil na patuloy pa rin sa pagsusuka.
Sinabihan ni Nanay Buning si Nanay na sahurin ang suka ni Kuya gamit ang timba na hindi na ginagamit. Tama lamang na nailagay na ni Nanay ang timba nang may nailuwa si Kuya Akil na parang laman na gumagalaw. May dinukot na kulay pulang tela si Nanay Buning sa kanyang bulsa. Yun ang ginamit niyang sapin ng kanyang kamay, pandakot sa gumagalaw na laman na yon. Inilagay niya yon sa dala niyang garapo na may lamang langis at mga halamang ugat. Nakita ko ang kaagad na pag-iba ng kulay ng gumagalaw na laman. Halos hindi kami makapaniwala ni Nina sa aming nakita. Maging si Kuya Dondon ay hindi maalis-alis ang tingin sa bote na nilalagyan ng laman. Ang kaninang kulay pula na laman ay naging kulay itim. Hindi na rin ito gumagalaw at animoy na wala na ang buhay ng laman na yon. Nagalit si Tatay sa nangyari kay Kuya Akil. Gusto niya ring hanapin ang nilalang na may kagagawan ng sakit ni Kuya Akil noon. Mabuti na lamang at pinuntahan niya ang manggagamot para masuri ang bangkay ni Tolit. Malaking bagay din na pumunta muna sila sa bahay. Dahil doon ay nakita ni Nana Buning ang kalagayan ni Kuya Akil kaya kaagad na naagapan ang pagkalat ng lason sa katawan nito. Nang sigurado na si Nana Buning na maayos ng kalagayan ni Kuya, nagsabi na ito kay Tatay na pupunta na niya ang bahay nila Tolit. Pero si Kuya Dondon na lamang ang sinama ni Nana Buning dahil sa ayaw naman niyang iwan kami ni Tatay sa bahay. Lalo na at kailangang bantayan ang kalagayan ni Kuya Akil noon. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Tolit sa bahay namin pero 2 oras ang tinagal doon ni Kuya Dondon at Nana Buning. Habang kami naman sa bahay ay takot na mawala si Kuya Akil at Nanay sa aming paningin noon. Mabuti na lamang at dumating sina Lolo at Lola. Dahil doon ay nawala na rin kahit papano ang takot na nararamdaman namin. Bit-bit pa ni Lolo ang buntot pagi na binasbasan ni Nana Buning. Kinuwento naman ni Tatay kina Lola at Lolo ang nangyari kay Kuya Akil. Napailing na lamang ng ulo ang aking mga abuelo. Mabuti na lamang at dumaan dito si Buning. Kaagad na naggamot ang apo ko. Wika ni Lola. At dahil nasa bahay na ang Lolo at Lola ko ay sumunod na rin si Tatay kina Kuya Dondon at Nana Buning noon. Pagkalipas nga ng 2 oras ay nakauwi na rin sila sa bahay. Malungkot ang mukha nilang tatlo habang nagbabalita na nakumpirma nila na hindi na katawan ni Tolit ang bangkay na pinaglalamayan ng kanyang pamilya at ng mga tao. Napabuntong hininga si Nana Buning habang binibilinan si Tatay na ingatan kaming dalawa ni Nina. Ayon sa albularya ay masyado pa kaming bata kung kaya't wala kaming kakayahan na makipaglaban sa aswang. Sinabi naman ni Lola na kahit papano ay tinuruan niya kami ng mga pangunahing pangontra at sandata na gagamitin noon kung sakaling makaengkwentro kami ng nilalang. Nalulungkot kami sa nangyari kay Tolit. Kung alam lang namin na may mangyari na pag-atake ng ayambuang ng araw na yon, hindi na kami umigib pa ng tubig. Ganun pa man ay nangyari nang nangyari at hindi na namin maibabalik pa ang buhay ng aking kaibigan noon. Nagpaalam ako kay Tatay na makiramay kina Tolit, pero hindi ako pinayag ni Tatay. Ayon sa kanya ay mainam na manatili kami sa bahay dahil hindi namin alam ang mga mangyari sa daan. Dahil doon ay hindi na ako nagpumilit pa na pumunta sa bahay nila Tolit noon. Maging ako man ay natatakot pa rin sa kung ano ang pwedeng mangyari, lalo na at nakita ko nang nangyari kay Kuya Akil. Kinahapunan, mag-aalas 5 pa lamang ay pinapasok na kami nila Nanay at Tatay sa bahay. Bawal na kaming lumabas at sila na lamang ni Kuya Dondon. Tatay at Nanay ang nagpapakain sa mga alaga naming hayop at nagdidilig sa mga tanim na halaman. Habang kami naman sa loob ay kasama sina Lolo at Lola. Magtatakip silim ay dumating sa bahay si Mang Anak. Niyaya niya si Tatay na sugurin nila ang bahay ng kuno-kunong aswang. At dahil sa sigurado naman si Nana Buning na ang kapitbahay nga ni Mang Pere ang aswang, kung kaya't pinayagan nito si Tatay na sugurin ng nilalang. Kagad namang kumuha si Tatay ng garab. Binigay naman sa kanya ni Lolo ang buntot pagi niyang latigo na inorasyonan pa ni Nana Buning noon.
Hinintay nilang tuluyang dumilim ang paligid bago pumunta sa kabilang sitio. Pagkalipas ng 3 oras ay nakabalik na nga silang dalawa. Tinulungan ko si nanay sa pagtimpla ng kape. Nang sa ganoon ay makapangkape sila tatay at mga anak nun. Sumali na rin si lolo sa pag-inom habang nagtatanong kay tatay kung ano ang nangyari. 3 oras kayong hindi nakabalik ah. Binalak na sana namin ni Dondo na sundan kayo pero hindi naman kami pinayagan ni Buning. Wika ni lolo. Ay naman kay tatay, pagdating nila sa lugar ay nakita nilang sarado ang mga pamamahay. Kabilang ng bahay nila Mang Pire. Pero may isang bahay sa lugar na may bukas ang bintana at animoy may tao sa loob ng bahay nun. Nilapitan yun ni tatay at mga anak. Sa kanilang paglapit sa bahay ay nakalanghap sila ng hindi kaaya-ayang amoy. At nang nilapitan nila ang lugar ay nakarinig sila ng mga pag-angil ng aso. Mas lalo din silang nakaamoy ng nakakasulasok na animoy nagmula sa nabubulok na karne na may halong dumi ng kung anong hayop nun. Nang sinilip nila ang loob ay bumungad na sa kanila ang isang matandang babae. Namamaga ang paa nito na animoy nabubulok na naging dahilan kung bakit hindi ito makatayo nun. Makalat din ang loob ng bahay at animoy may nagkagulo sa loob dahil sa may mga tuyong dugo na nakita sila tatay sa sahig. Kahit na nahihirapan na sa paggalaw ay umaangil pa rin ang matanda. Dahil sa nakita nila tatay kung kaya't nanguha sila ng mga tuyong dahon ng niyog at iba pang mga dahon na tuyo at pinaributan nila yung bahay nun. Pagkatapos ay sinilaban yun ni mga anak. Nagkamali ka sa pagbiktima sa anak ko. Lintik lang ang walang gante, babae. Galit na wika ni mga anak. Kaya din sila natagalan dahil sa inintay nilang natupok ng apoy ang bahay ng matanda. At nasigurado nilang tuluyan ng nasunog ang aswang bago pa man sila umalis sa bahay nito. Ang nakapagtataka lang ay tila ba walang alam ang mga tao sa paligid sa kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Nana Buning na normal lang kapag nagkalat ng sabulag ang aswang. Nang sa ganoon ay hindi nararamdaman ng mga normal na tao ang kanyang presensya sa paligid nun. Tumango naman sila tatay sa sinabi ni Nana Buning. Nang mismong gabing yon ay umuwi din naman si Mang Anak sa bahay nila. Kahit nakakalungkot ang nangyari kay Tolit, nailibing ito ng maayos, habang si Kuya Akil naman ay tuluyan ng gumaling sa pagyanggaw ng aswang. Naging mas mahigpit naman si tatay sa amin simula nang nangyari ang pang-aaswang kay Tolit at ang nangyaring pangyayanggaw kay Kuya Akil. Ganun pa man ay ayos lang sa amin dahil natatakot din naman kaming lumayo sa bahay. Kung kaya't mas pinili na lamang namin na sumama at tumulong kina tatay sa kaingin. Nang sa ganun ay makakalabas-labas naman kami sa bahay nun at makapaglaro kahit sandali. Nawala naman ang usapin tungkol sa mga aswang sa patuloy na paglipas ng panahon. Ganun pa man, ang karanasan namin ay nagdulot sa amin ng takot at paniniwala na hindi lamang mga normal na tao at hayop ang naninirahan sa mundo, kundi kabilang na dito ang mga nilalang at pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng sensya na sa panahon ngayon ay hindi na pinaniniwalaan ng mga kabataan.